Mag-iisa lang ako, walang tutulong ang huli ng pagkain at sibat ko lang ang gamit ko para mabuhay sa mabangis na kapaligiran ng Australia. Magsisimula na ang pakikipagsapalaran ngayon. Magandang umaga mga kaibigan! Nandito tayo ngayon sa liblib na Mangrove Flats at ang gagawin natin ngayon ay sobrang tindi. Galugarin natin ang lahat ng mga ligaw na lupain na ito sa mga bakawang ito at maghahanap tayo ng pagkain. Ang meron lang ako ngayon mga kaibigan ay itong sibat natin dito. Sasabihin ko sa inyo, hindi tayo magugutong ngayong gabi. Ang daming buhay sa mga mangrove na ito, parang ekosistema ng mga batang hayop na lumalaki at tumitibay. May manalaking alimango, isda, stingray at iba pa. May naamoy din akong kakaiba sa hangin. Tama yan baby, nandito ulit tayo sa Australia at hinahabol natin ang malalaking alimango, ang higanteng alimango. Sige, simulan na natin galugarin ang mga mangrove na ito. Tara na! Pare, wala talaga mas hihigit pa sa pagiging nandito lang sa napakagandang bansang Australia. Malinaw ang tubig at maraming buhay dito. Sa mangrove, marami ring pagkain. Ngayon, mababa ang tubig dahil low tide. Makikita nyo, may manipis na tubig sa ibabaw. Sana mawala na yon at mabigyan tayo ng pagkakataon. 2 hanggang 3 oras lang tayo pwedeng manghuli dito sa mangrove bago tumaas ang tubig kasi nagbabago ito kada 6 na oras. Tingnan nyo ngayon. Makikita nyo maraming malalaking butas dito mula sa mga stingray. Dumadaan sila rito at sinishipsip ang alimango, yabi at iba pa sa pampang. Ganyan sila kumain. Alam mong nasa Australia ka na kapag palagi kang nababangga sa mga sapot ng gagamba kahit saan. Pero alam mo namang hindi naman sila nananakit, di ba? Iuwi na kita! Papasok na tayo sa masukay na bahagi. Tara na! Ngayon lang ako sobrang naghangad na makakuha ng mga alimango sa buong buhay ko. Gumawa tayo ng bagong butas. Parang hindi tama pakinggan. Ang maliit na sapa na palikuli-ko sa bakawan. Magandang pwesto yan para sa atin kasi habang pumapasok ang tubig, umaagos palabas at parang nagiging lazy river. Kaya pwedeng mag-relax at mag-enjoy ang mga alimanggo sa libreng sakay. Sana makakuha tayo ron sa lazy river. Kawawang alimango, di niya alam anong tumama sa kanya. Oh, grabe, tignan mo tong bagay na to. Nakikita niyo ba to dito? Yan ang butas ng dambuhalang alimango sa putikan. Kung may nakaupo dyan, siguradong tambuhala, parang Goliath. Papasukin natin to. Natatawa ako sa ideya na baka mawalan ako ng braso sa pagpasok ng ulo ko. Sige, may malaking butas dito mga tol. Tingnan natin kung may malaking alimango dyan. Sige, mukhang pababa at pakaliwa ang butas. Ipapasok ko, braso ko, may malaking alimango. Sinusubukan kong ilagay ang kamay ko sa labas o ilalim para hanapin ang katawan niya. Susubukan kong hawakan ang paa niya at hilahin siya palabas ng butas. Oo, nasa loob na ang braso ko. Ipinasok ko talaga buong ulo ko doon. Hindi ko pa rin maabot ang likod pero sisiguraduhin kong walang laman doon. Hindi ko maabot ang likod ng butas ng bagay na yon. Halos kalahating metro o mas malaki pa ang lapad ng butas. Kaya ang laki ng alimango na yon pare. Kunin na ang sombrero natin at magpatuloy. Offshore Tales na sombrero. Lahat live ngayon sa offshoretales.com. Kumuha na kayo. Tuloy tayo, Tara. Sa next episode, pag may 3 akong ulo at 12 paa at kamay, alam niyo na kung saan galing yon. Ang tubig na yan ay talagang... Ayaw niyo malaman kung ano ang lasa niyan. Bro, ano ba to? Parang naghukay ako ng chucky cake. Puno ng putik ang mukha ko. Kailangan ko ng maglinis. Kalokohan na to, pare. Kung nandito kayo at naghahanap ng mud crabs, 2 bagay lang ang hanap nyo. At isa ron, huwag kayong madulas. Joke lang. Ang kailangan nyo mga pare ay malalalim na mangrove system. Doon sila nagtatago sa ilalim ng ugat at sa putik o kaya sa malalaking butas. Yan ang hinahanap natin. Pwede nating ipasok ang kamay at maghukay ng bagong butas. Mga pare, may nakita akong endangered at napakabihirang hayop. At ito ang tinatawag nating Australian beer bottle na siguradong makakahiwa sa mga paa ko dahil nakapaa ako ngayon habang tumatakbo. Tulad na nakikita ninyo, lubos kong inirerekomenda na magsuot kayo ng sapatos. Huwag ninyong tularan ang ginagawa ko. Ilalagay lang natin ito sa puno at sana wala makatapak. Sa totoo lang, wala namang pupunta rito. Wala naman kasing weirdong katulad ko. Sige, tingnan ninyo. May alimango! Narinig nyo ba yon?
Alimango yon. Oh, may alimango sa loob. Gigiw siya pare. Nakuha ko na. Ayan siya. Tignan mo yung bagay na yan dyan. Maganda ang maliit na babaeng alimango. Sandali lang habang sinusubukan kong paamuhin ang isang babae. Bitawan mo! Tingnan mo, napakagandang maliit na babaeng alimango ito. Malapad ang katawan niya at dito sa ilalim nilalagay ang lahat ng itlog nila. Kaya ang gagawin natin ay titignan natin siya ng mabuti. Kikilitin natin siya sa tiyan at palalayain pabalik sa ilalim. Sige. Ang ganda niyan pare! Sige, tuloy tayo. Hindi man ito yung hinahanap natin pero astig na senyales makita lahat ng babaeng alimango dito. Pero ang gusto natin ay yung malalaki at matatabang lalaking alimango pare. Para mali pakinggan yun. Yung mga may testosterone. Hindi malamig dito ngayon. Pinagpapawisan ako parang buhaya sa pabrika ng handbag. Sige, may isa pa tayong alimango dito. Papakita ko kung paano sila nagtatago sa putik. Makikita niya lang ang shell nila. Alimango talaga ito at hindi dapat mahirap kunin. Kukunin ko siya at titignan natin. Maliit lang siya. Kita nyo, napakagandang lalaking alimango. Pero itong isa, sobrang liit mga pare. Ibabalik natin siya at lalaki pa siya at magiging malaki. Yan ang hinahanap natin dito, yung mas malaking kapatid nito. Uy, may nakita akong dambuhalang alimango doon. Di ko alam paano natin makukuha pero andun lang siya. Nakatago siya sa malalim. Bakit laging doon ang malalaking alimango? Gigisingin ko siya at titingnan. Sana lumabas siya sa kinaupuan niya at pumunta sa bukas na lugar para mahuli ko siya gamit ang mga kamay ko lang. Ako yun na bumabangga sa kanyang shell. Oh. Tingnan mo yan! Astig, kakaila ko lang ng malaking sipit. Kita mo dyan. Oh. Maliit pa yan, mas malaki pa yung isa. Ayoko talaga mga tol, pero wala na ako ibang paraan para mailabas siya. At alam ko malaking lalaki siya. Hindi ko gagawin to kung hindi ko alam na lalaki siya. Kasi ang mga babae, hindi ganun kalalaki ang mga sipit. Grabe, pwede akong gumugol ng 3 oras kakasubok ilabas tong alimango, mga tol. Binigay niya sa akin ang dambuhalang sipit na to. Alam niyo ba? Karapat dapat siyang mabuhay. Nakuha na niya ang kalayaan niya, tong alimango na to pare. Yung isa pa niyang sipit, halos doble pa sa laki ng nakuha ko. Yung nakuha ko, nagsisimula pa lang tumubo ulit. At yung isa, sobrang laki. Pero ang ginagawa niya, kumakapit siya sa mga bakawan sa loob nun. Kaya nung sinusubukan ko siyang ilayin palabas, ayaw talaga niyang bumitaw. At wala talagang paraan para makapasok ako doon. Hindi sapat yung isang sipit para mapakain tayo. Kakakita ko lang ng malaking alimango dito sa bakawan mga pare. Medyo agresibo siya at sinusubukan niya akong sipitin. Kailangan nating paraan para mailabas siya. Sige mga pare, ayaw makipag-cooperate ng alimango na to. Wow, parang naputikan mo ka ako. Makikipaglaban na tayo. Papasok na ako sa gitna pare. Ano to? Nakatago siya ng malalim dito sa mga bakawan pare. Siniksik niya ang sarili sa ugat ng bakawan kaya mahirap siyang makuha maliban kung papasukin natin mismo ang mga bakawan. Alam niyo naman ako, lulusong tayo ng ulo muna. Iwan ko muna itong backpack dito at papasok na tayo sa gitna ng laban. Tara na, sige. Ibababa ako na to. Ako na lang ba ang sisid sa bakawan? Tara! Ito na ang pagkakataon ko. Heto na siya. Papasok ako ng kamay lang. Halos nakuha mo na ako. Hindi. Ay, hindi. Binitawan niya lang ang isa sa mga sipit niya. Pero tingnan mo yung bagay na yan, pare. Grabe, napakalaking sipit niyan. Nagbibiro ka? Bitawan mo, pare. Bitawan mo, bitawan mo, bitawan mo. Diyos ko, mga tol! Tingnan nyo tong malaking alimango. Binitawan niya mga kuko sa atin mga tol. Pero may mga dambuhalang sipit dyan. Puno ng laman yan. Ayos itong alimango. Kita nyo dyan. May magandang V siya sa tiyan niya. Ibig sabihin, lalaki siya. Sabihin ko sa inyo, iihawin natin to mamaya. Siguradong sigurado yan. Tirana, Tirana, baby. Nakuha ko na siya. Ang ganda ng alimangon to. Sabi ko, tatalon tayo agad sa bakawan. Hindi ako nagbibiro. Hindi tayo nandito para mag-aksaya ng oras sa walang kwentang bagay. Kaya tuloy lang at tingnan natin kung ano pa mahahanap. Pero magiging epic ang pagkain na to pare. Ang ganda! Oo, kita niyo naman na puno na ng tubig ang mga bakawan. Pero gusto ko ba makakuha na pagkain mga tol? Gusto ko ng seafood feast.
Kaya ang gagawin natin ay papalitan natin ang maputik na mga bakawan. Lasang putik pa rin bibig ko. Pupunta tayo sa malinaw na asul na tubig, yan ang plano. Di na ako makapaghintay makarating. Tara na! Ayos mga kaibigan, nandito ulit tayo sa tabing dagat, isa sa mga pinakamahusay naming araw. Kita nyo, ang dami nating nakuha. May malalaking sipit ng mud crab dito at nahanap natin ang kristal linaw na tubig. Hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano ka-wild yung mga hammerhead. Nakita niya naman na tinuhog ko yung isda at literal na binubugbog ko siya pare. Umahon pa siya, kinakadat yung sibat ko at lahat-lahat. Pero ngayon mga tol, may ihawan tayo sa dapitapon na magaganap. Pero hindi lang yon, may maliit pa tayong sorpresa. Sige, tara na. Eto mga tol, ang pamangkin ko, ang pangalan niya ay Zara at siya ang pinakamalaking tagahanga ng channel. Kung OG kayo, siguro kilala niyo siya. Sasama siya sa cookout at pareho pa kami ng suot na yon. Kung gusto niya ng gamit, kuha lang sa offshoretales.com. Na yon, magpaapoy na tayo. Sige, ano gusto mong kunin? Gusto mo ba ng pangsinde or gusto mo ng kahoy?
Kahoy! Gusto mo kumuha ng kahoy? Sige, siyang kukuha ng kahoy at ako naman ang maghahanap ng pangsindi. Sisindihan natin ang apoy at magluluto ng handaan, ayos ba? Taro na, kumuha tayo ng kahoy. Ako, mag-iipon ng pangsindi. Kamusta yung bahaghari sa likod? Astig yon. Aakyat tayo sa mga palumpong. Kita niya lahat ito. Tama ito. Kukuha tayo ng marami para gawing pangsindi. Nakuha na rin ni Zazie ang kahoy dito. Kaya sisindihan natin ang apoy at lulutuin lahat ng seafood na ito. Gutom ka na ba? Sana gutom ka na dahil sisimula na natin. Excited ako. Kita nyo, may apoy na at nasusunog na ang kahoy. Hindi na rin masyado mauso. Ang gagawin natin, kukunin natin itong sariwang piraso ng kahoy at gagamitin natin ito para sa isda natin. Kasi itong bedeng kahoy na ito, atin to, hindi ito masusunog sa ibabaw ng apoy. Tatanggalin natin lahat ng sanga at kung ano-ano pa dito. At pagkatapos, ang gagawin natin ay malamang kunin natin yon. Umiyak ako. Sige. Hahatiin natin ito sa dalawa. At ayan, magiging perpekto yan para sa isda natin. Sige, kunin mo na ang sayo, kukunin ko ang akin. Kumuha tayo ng tigisan nating isda, ha? Kaya ang gagawin mo ay kunin mo ang stick mo dito. Hanapin at hawakan mo ang isda sa bibig, buksan at hawakan ng mahigpit. Sige, itulak mo ng malakas. Ayan, sige lang, itulak mo pa. Sige. Ayan, perfecto. Sige, kita nyo dyan, tingnan nyo yan. Isang isda yan sa sariwang piraso ng kahoy. Sige, anong gagawin mo? Ibaon mo yan sa buhangin sa ibabaw ng apoy ngayon. Ibaon mo sa buhangin sa ibabaw ng apoy. Ibaan mo. Hindi. Ibaon mo ng matibay, ganyan. Ayaw mo matumbayan. Tapos, sisiguraduhin nating maayos ang pagkakalagay nito sa ibabaw ng apoy. Sige, makikita nyo ngayon, dahan-dahan nang naluluto ang isda natin. Tingnan nyo yan, naluluto na. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin ang alimango natin. Sige. Diretso lang natin ilalagay sa baga, pare. Sige, ilagay mo na ang alimango. Ilagay mo ito sa ibabaw. Ayos. Sige, dapat manatiling may apoy. Sobrang hapdi na ng mata ko. Kumusta mata mo? Gaano ka kagutom? Gutom ka na ba? Gutom ka na ba? Ako rin! Sobrang gutom! May pagkain dagat tayo dito, alimango at magagandang isda. Naglalaro at sumasayaw si Zazie dito sa likod. Damang-dama ko lang ang lahat kasi ang ganda ng naging araw natin ngayon, mga tol. Iba talaga ang pakiramdam kapag kasama mo pamilya mo sa tabing dagat. Tol, lalo na't matagal din akong nasa Indonesia. Masaya ako na kasama ang pamilya ko at naibabahagi ko ang ginagawa ko. Paglabas, pakikipagsapalaran, paghuli ng pagkain at pamumuhay sa kung anong ibinibigay ng kalikasan hanggat kaya ko. Isang biyaya talaga ito, tol. Sa ngayon, sobrang espesyal. Nasaan na kaya si Zazie? Zazie, bumalik ka na! Kakain na tayo! Handa ka na ba? O sige, kita mo yung mga laman ngayon, nagiging maliwanag na pula na sila. Ibig sabihin, nagsisimula na silang maluto. Yung isda siguro, kailangan pa ng kaunti pang luto. Gaano ka na ka-excited? Mga 10 sa 10 ako, ka-excited! 10 sa 10! Mag-ingat ka sa buhok mo. Ay, masunog ka. Hindi, kailangan mong gawin ito. Sisi! Isang malalim at mabagal na paghinga. Ayan, mas mabuti na. Lumulubog na ang araw. Mga 15 minuto nang niluluto ang isda, kaya sa tingin ko, luto na ito. Sige, alisin na natin. Sige, tingnan mo yan. Sige, tapos na yan. Tingnan mo ang isda dyan. Malapit na siyang maluto. Sige, ilalagay natin yan sa tabi. Kailangan na natin kunin ang ating alimango ngayon. My little chick! Kapag sinabi niyang malutong, ang ibig niyang sabihin ay sunog. Medyo sunog. Hindi, nahulog ko lang ito sa buhangin. Dumating na ang oras, mga kaibigan. May apoy na tayong nagluluto at panahon na para tikman ang masarap na pagkain. Excited ako. Sige, kunin mo ang isda mo, itong maliit. Dapat ba nating tikman muna ang isda? Sige, tikman muna natin ang isda. Tingnan mo yan, mayroon tayong dalawang magagandang maliit na trevally. Tama. Ang gusto mong gawin ay kunin mo ang isda mo, hawakan mo ang panlabas na balat at dahan-dahan mo lang itong balatan pa atras. Yung balat ay basta na lang natanggal sa laman. Paano mo nagawa yan ng sobrang bilis? Sige. Nakatuhog na ba sa patpat ang isda mo? Tingnan mo, ang ganda ng puting laman. Kainin na natin. Masarap ba? Sige, anong score mo dyan mula 1 hanggang 10? Maging tapat ka, ha? Siguro mga 9 at kalahati. Sayam at kalahati.
Ganun kasarap! Sige, well, binigyan niya ng siyam at kalahati ang isda. Nagtataka ako kung anong score ang ibibigay niya sa mud crab. Ito ang lollipop ng dagat. Sige, heto na. Kumuha ka na ng iyo. Kukunin ko ang akin. Tingnan mo yan. Kita nyo, puro laman lang yan. Sige, tikman na natin. Kainin mo na. Cheers. Walang makakatalo sa mud crab. Anong score mo dyan? Siyam sa 10. Siyam sa 10. Isa to sa pinaka-astig na araw natin, mga tol. Anong mensahe mo sa iba, Zazie? Mag-like at mag-subscribe. Mag-like, mag-subscribe, at kita-kits sa susunod na adventure. Yee-hoo! Ilang taon ka na? 12. Ibig kong sabihin, 14 na araw na lang at maglalabing 2 na ako. Ilan bang 11 anyos sa mundo ang nakaupo sa tabing dagat sa paligid ng apoy, kumakain ng mud crab na nahuli lang ngayon? Kanina, tumatakbo pa yung alimango sa tabi ng mga mangga. Sagay!